Kumakalat nga ngayon sa social media ang harapan ni Maris Racal at Jamela Villanueva sa Raffy Tulfo, dahil sa kasong cybercrime. Sa isang coffee shop kung saan tahimik na nagkakape si Maris Racal habang hinihintay ang kaibigang si Anthony Regines. Sa kabilang dako naman, si Jamela Villanueva ay naghahanda para sa isang online livestream na babago sa buhay ng lahat. Sa isang mataong coffee shop, nagbabasa si Maris Racal ng balita sa kanyang telepono. May kakaibang tensyon sa kanyang mukha, pero pinipilit niyang magmukhang kalmado. Sa kabilang banda, si Jamela Villanueva, ang ex ni Anthony Regines, ay may ibang plano, isang planong magdudulot ng malaking kahihiyan. Bakit ito nangyari? Hindi ako makapaniwala. Habang iniinom ni Maris ang kanyang kape, bigla niyang narinig ang isang notifikasyon mula sa kanyang telepono. Binuksan niya ito at laking gulat niya sa kanyang nakita, isang screenshot ng isang pribadong mensahe sa pagitan niya at ni Anthony ang kumakalat online. Sinong gumawa nito? Hindi niya alam, si Jamela pala ang nasa likod ng lahat. Alam nyo, guys, hindi ko na kaya ang lahat ng kasinungalingan nila. Nararapat lang na malaman nyo ang totoo. Ito ang mga ebidensya. Sa harap ng camera, ipinakita ni Jamela ang mga pribadong mensahe ni Maris at Anthony, na may halong maling interpretasyon upang sirain ang reputasyon ni Maris. Sa loob ng ilang minuto, naging trending topic sa social media ang pangalan ni Maris. Maris, naiiyak habang kausap si Anthony sa telepono. Anthony, ano to? Bakit pinapakalat ni Jamela yung usapan natin? Wala namang masama doon. Anthony, halos humanch ng patawad. Hindi ko alam na gagawin niya to. Wala akong kinalaman dyan. Hindi alam ni Maris kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang kanyang pangalan ay nasa gitna ng intriga, at kahit wala siyang ginawang masama, pakiramdam niya ay siya ang may kasalanan. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko ng ganito. May dapat gumawa ng aksyon. Nagpa siya si Maris na ipagtanggol ang kanyang sarili. Kinausap niya ang kanyang manager at ang kanyang legal team upang maghain ng reklamo laban kay Jamela. Sa harap ni Raffy Tulfo, naroon si Maris kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang linya naman ay si Jamela, na tila walang bahid ng pagsisisi. Jamela, alam mo bang ilegal ang pagpapakalat ng mga pribadong mensahe ng walang pahintulot? Ano ang masasabi mo rito? Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang malaman ng tao ang totoo. Ang totoo ay ginamit mo ang mga mensaheng yan para man-ira. Hindi ako natatakot sa'yo, Jamela. Haharapin kita sa korte kung kinakailangan. Sa puntong iyon, naging mas komplikado ang sitwasyon. Habang nag-aaway si Maris at Jamela sa programa ni Raffy Tulfo, unti-unting lumabas ang katotohanan. Napag-alaman na pinik ni Jamela ang ibang bahagi ng mga mensahe upang palabasin na may mali sina Maris at Anthony. Jamela, sa ginawa mo, malaki ang posibleng kaharipan mong kaso. Hindi tama ang pagsira sa reputasyon ng iba. Sa huli, humingi ng tawad si Jamela, ngunit hindi ito tinanggap agad ni Maris. Ang sorry mo hindi mabubura ang kahihiyan na dinulot mo sa akin. Sisiguraduhin kong may hustisya. Pagkatapos ng programa, mas naging maingat si Maris sa kanyang mga galaw. Bagamat mahirap, bumawi siya sa suporta ng kanyang mga tagahanga at kaibigan. Napasabi na lang si Maris sa mga naniniwala sa akin, maraming salamat. Hindi ako susuko. Ang totoo ang magwawagi. At sa bawat nota ng kanyang musika, itinawid ni Maris ang sakit ng kahapon, patungo sa mas maliwanag na kinabukasan.